Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi naisulat sa mga aklat. Mga kwentong nananatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod. Mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa nang magpahinga. Ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy. Mga kwentong kababalaghang nakaukit sa kasaysayan. Sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila, matatagpuan ang isang pamantasang kilala bilang De La Salle University. Dahil katabi nito ang kalsada at daanan ng tren, maingay at mabilis rin ang buhay ng mga estudyante rito. Ngunit sa likod ng mundong ito, may isang katahimikang pumapalibot sa loob ng pamantasan. Isang makasaysayang kapilya ang matatagpuan sa loob ng pamantasang ito. Itinayo ito noong mga huling bahagi ng 1930s at pinasinayaan bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa una, ito ay isang tahimik at sagradong lugar ng pananampalataya. Ngunit noong February 12, 1945, sa kasagsagan ng labanan para sa Maynila, ang kapilya ay naging kanlungan ng mga nagtatagong tao, mga pari at pamilyang umaasang ang makapal na pader at banal na lupa ay magiging sapat na proteksyon. Sa halip, puwersahan itong pinasok ng mga Hapones at sa loob mismo ng kapilya, doon naganap ang isang madugong masaker. Sa kapilya na dapat ay puno ng kapayapaan, may mga kwentong nanatiling tahimik hanggang sa may makapansin. Ngunit paano kung may tinatagong malagim na sikreto ang kapilyang dapat nagbibigay ng kapayapaan? Pakikinggan mo bang panaghoy na naiwanan dito? Sa paglingon natin sa kasaysayan, may isang kwentong hindi napasama sa mga aklat, ngunit hindi rin tuluyang nawala mula sa mga sabi-sabing pinaniniwalaan ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung may makakatagpo pa nito, pero kailangan kong ikwento para hindi mabigat sa loob ko. Ako si Jella, graduating student ng De La Salle University. Ilang buwan na rin mula nung huli kong pagbisita sa campus, pero kamakailan ay bumalik ako para sana sa graduation shoot ko. Isang hapon na dapat masaya, isang sandali na dapat magaan. Pero habang naghahanda sa may St. La Salle Hall o mas kilala bilang LS Hall, may napansin ako sa bandang Most Blessed Sacrament Chapel o MBS. Isang bagay na hindi ko na dapat pinansin. Habang kinukuhaan ko ng litrato sa hallway ng LS, napansin kong parang hindi pantay ang mga ilaw. May mga fluorescent lights na biglang umiilaw, tapos bigla-biglang namamatay. Hindi sabay-sabay. Parang kumukurap. Parang may ritmong sinusundan. Akala ko normal lang dahil luma na ang gusali. Luma na rin ang mga kable. Maintenance lang siguro ang kailangan. Pero sa bawat pitik ng kamera, may bahagi ng hallway na laging mas madilim. Hindi naman ito anino ng tao. Hindi rin kakulangan sa ilaw ng kamera. Parang may lugar na ayaw lang talagang maliwanagan. Sa may hagdanan, may nakita akong figurang hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya sa gilid. Hindi umaakyat. Hindi rin bumababa. Akala ko staff lang ng pamantasan.
Baka security o baka estudyanteng naligaw kaya hindi ko na pinansin. Pero sa bawat kuha ng larawan, pakiramdam ko may papalapit ng papalapit sa akin. Hindi sa distansya, kundi sa bigat ng presensya. Pagkatapos ng shoot ko, habang chinecheck namin ang mga litrato, may isang kuha na hindi ko kagad napansin. Sa salamin ng bintana, may isang babaeng nakatingin sa akin. Hindi siya agad makita. Parang sinadyang itago ng anino. Hindi ko masabi kung refleksyon lang o talagang may nakatayo sa likod ko noong mga sandaling iyon. Ang anyo niya ay malabo. Parang nababalutan ng usok o alikabok ng panahon. Ang suot niya ay damit na hindi na uso. Mahaba, makapal, at kupas na kupas. Parang hinugot mula sa isang lumang litrato. May mga tahi na hindi pantay at ang telang para bang nabasa na at hindi na natuyo ng maayos. Wala siyang muka. Walang mga mata. Walang bibig. Walang anumang anyong makikilala. Isang maputla at patag na anino sa loob ng damit. Pero sa kabila nito, ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Parang may mga matang hindi ko nakikita na diretsyong tumatago sa akin. Hindi akong pinapanood niya sa litrato. Ako ang pinapanood niya noong kinuha yun. Sinabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako. Graduation jitters, stressed, overwhelmed. Hindi ko na yun pinansin. Hanggang sa araw na mismo ng recognition sa MBS. Maingay ang paligid. Pero nang tumingin ako sa bahaging iyon ng LS Hall, parang may humiwalay sa akin sa lahat. Hindi bigla ang pagkatahimik. Dumulas ito. Parang unti-unting hinihigop ang mga tunog papalayo sa akin. Ang mga tawa ay naging malabo. Hanggang sa maging isang ugong sa loob ng aking ulo. Biglang numipis ang hangin. Nang sumubok akong huminga, ay may amoy ng kandila at lumang kahoy na pumasok sa aking ilong na hindi dapat naroroon. Kumurap ang liwanag sa harap ko. At sa isang kislap, hindi na pasilyo ang nakikita ko. Nasa loob ako ng kapilya. Walang tao, nakahilerang mga upuan, pero may mga bakas sa sahig na parang may kinakaladkad. Ang mga kandila ay nakasindi kahit walang tao. May anino sa harap ng altar na nanatili at hindi kumikilos. Muling kumurap ang liwanag at bumalik ako sa kinaroroonan ko. Parang walang nangyari. Pero nananatili ang lamig sa aking mga kamay at hindi nawala ang amoy ng kandila. Sa loob ng pasilyo, muling nagsindi ang isang ilaw. Kasunod ang isa pa. Bawat pagkurap ay may kasamang kabog sa aking dibdib. Parang may tumutugma sa hakbang na hindi ko nakikita. Hindi ito guni-guni. May nangyari sa loob ng kapilya. Naaalala ko ito kahit hindi dapat. Huminto ako sa paglalakad ko. Walang ibang tumigil at lahat sila nakatingin sa akin. Bakit parang walang ibang nakapansin sa kung anong nangyari?
ako lang ang saksi. Ano bang gustong ipahiwatig ng babaeng nakita ko sa litrato ko? Doon ko naalalang mga kwento. Hindi ito basta chismis. Hindi rin urban legend lang. Ang kwento sa akin, noong World War II, ang LS ay hindi lang gusali ng pag-aaral. Minsan nang dumanak ang dugo sa lugar na ito. Dito, noong panahon ng World War II, may nangyaring hindi dapat nakalimutan. Nagsilbing kanlungan ng pamantasan para sa mga sibilyan. Mga pamilya, mga walang armas ang tumakas at nagtipon sa campus at sa loob ng Most Blessed Sacrament Chapel, umaasang igagalang ng digmaan ang isang paaralan at isang simbahan. Ngunit walang habas na sinugod ng mga sundalong Hapones ang kapilya at mga taong sumilong dito. Isa-isa nilang pinaslang ang mga inosente sa loob ng isang lugar na dapat ay banal. Nanatili ang mga brother upang magbantay at protektahan sa mga naghanap ng kandungan. Bilang kapalit, inakusahan sila ng mga sundalo bilang mga kaalyado ng mga Amerikano at pinagbintangang tumutulong sa mga gerilya. Hindi naghanap ng patunay ang mga sundalo. Hindi sila nagbigay ng pagkakataong magpaliwanag. Binugbog at pinatay nila ang mga brother sa loob ng kapilya. Minasakir ng mga ito ang mga brother at sibilyan. At ayon sa mga nakaligtas, hindi tuluyang nawala ang mga dasal na naputol. Hindi raw umalis ang takot na nanatili sa loob ng mga pader. Dahil may mga lugar na kapag binahira ng karahasan at dugo, hindi na namamatay. Nananatili silang gising, humihinga sa mga pader at naghihintay. Bago ang mga renovation, may mga nagsasabing makikita pa raw ang mga bakas ng bala sa mga hagdan at sa mga hallway ng LS Hall. Hindi ito malinaw sa unang tingin. Kailangan mong huminto at tumingin ng matagal. Mga maliit na ukit sa pader. Mga bitak na hindi tugma sa luma o bagong disenyo. Mga markang hindi mo alam kung gasgas lang o bakas ng karahasang matagal nang nakalipas. May mga matatagal nang nagtatrabaho sa pamantasan na nagsasabi na kahit pinturahan na ang mga pader, may mga tuldok na muling lumalabas paglipas ng panahon. Parang may umaakyat mula sa ilalim ng semento. Parang kahit anong pintura at ilaw ang ilagay, may mga markang tumatangging maglaho. Mga bakas na hindi lang nakatatak sa mga pader, kundi sa loob ng lugar mismo. At sa gabi, kapag tahimik na ang campus, may mga nagsasabing parang may mga tingin na sumusunod sa mga hakbang mula sa mga hagdan, sa mga pasilyo. Parang may mga alaalang ayaw magpakulob sa dilim. Sa may pintuan ng MBS Chapel, sinapok ko ang lamig. Di ito bigla. Dumaan ito sa balat ko ng dahan-dahan. Parang may hiningang umusad mula sa loob ng kapilya. Nasa likod ko pa ang ingay ng recognition day. Tawanan, mga kamerang patuloy na kumukuha ng litrato. Pero sa harap ko, nakabukas ang pinto ng kapilya. At sa loob nito, may katahimikang hindi kayang basagin ng ingay sa labas. Pumasok ako. Sa bawat hakbang, may pakiramdam akong may nababasa akong hindi ko nakikita. Kumapit sa ilong ko ang amoy ng lumang kandila at kahoy na matagal nang binabasa ng panahon.
Habang lumalapit ako sa altar, may mga anyong nakahandusay sa gilid ng mga upuan. Mga katawang nagkalat, hindi na humihinga. Habang naglalakad ako papalapit sa altar, ramdam ko ang paghingi ng ilan sa kanila ng tulong. May mga tinig na walang labi, mga mata na hindi makurap. Nagmamakaawa na ilabas ko sila sa kapilya. Parang totoong paghawak nila sa aking mga paa. Hindi lang hawak, kundi pisil. Mabigat, mariin. Isang paalala na naroon ako at hindi ito panaginip. Hindi ako tumingin ng matagal. Alam ko kung ano ang mga yun. Sa harap ng altar, may nakatayong dalawang figura. Malabo ang kanilang anyo, hindi buo. Isa'y matangkad, ang isa'y mas maliit. Nakayuko, parang lumuluhod. Hindi sila gumagalaw. Hindi ko maipaliwanag kung nakaharap sila sa altar o diretso sa akin. Pero ramdam ko ang kanilang presensya. Nang huminga ako, may umugong na tunog sa loob ng kapilya. Hindi aking hinga, kundi isang maikling ungol. Parang sigaw na pinigil sa lalamunan. At saka kumurap ang mga ilaw. Sa isang kislap, puno ang mga upuan ng mga muka. Mapuputla, nanlalaki ang mga mata. Nakatutok lahat sa akin. Parang may hinihintay. Nang bumalik ang liwanag, nawala sila. Pagdating ko sa dulo ng altar, wala nang mga figura. Tahimik na muli ang kapilya. Maliwanag muli ang mga ilaw. Ngunit sa sahig, may bakas akong nakita. Hindi malinaw kung yapak o anino lang ito ng ilaw. Pero tanaw ko, napapalayo ito sa altar. Lumipas ang araw at buwan, hindi ako nagsalita. Hindi ko ikinuwento sa kahit kanino. Pagkatapos ng graduation, nakuha ko ang opisyal na mga litrato. May isang kuha na hindi ko mabura sa isip ko. Ang litratong kuha sa LS hallway. Sa bahaging madalas kumurap ang ilaw, tanaw ko ang dalawang hugis. Hindi malinaw, ni hindi buo ang kuha sa kung anong nahagip ng kamera. Pero sigurado akong may nagmamatsyag sa akin sa mga panahong iyon. Marahil hindi sila multo. Marahil hindi rin alaala. Baka epekto lang ng ilaw o ng pagod ko. Ngunit isa itong refleksyon ng kasaysayang tahimik pero mabigat. Kung sakaling maglakad ka sa St. Lasal Hall sa gabi at mapansin mong may ilaw na kumukurap at tila sinusundan ka, wag na wag kang lilingon. Sinasabing isa ito sa mga huling sulat ni Jella bago siya tuluyang nawala sa katinoan. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan na may mga kaluluwa pa ring nagpaparamdam malapit sa kapilya. Sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat, kundi ng mga panaghoy
ng nakaraan na naghihintay mapakinggan. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy.